lahat ng edukasyon ay mapait, ngunit ang bunga nito ay matamis. Iyan ang katagang winika ni Aristotle. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ang babae nito ay nasa inyong harapan upang magtalisay at magbigay ng inspirasyon sa inyo, aking mga mata. Buhay natin mga mag-aaral ay hahalintulad sa mga panahon ng taon. Makakaranas kayo ng tag-araw, mga masasaya at maliliwanag na araw. Tag-ulan, mga problema at pagsubok. Taglagas, pagkapagod at pagnanais sumuko, at pagsibol, pagbangon at muling paglaban. Ako, bilang mag-aaral, marami nang dumaang pagsubok at problema na sumukat sa aking katatagan at kakayahan. Ngunit sa buhay, hindi naman lahat ay puro negatibo lang. Gaya ng panahon, hindi palaging may ulan. Sikat at sikat din ng araw. Simulan na natin ang aking istorya. Una, sa pamilya. Pamilya ang ating inuuwian. Sa tahanang ito, tayo kumukuha ng lakas at motivasyon. Ngunit minsan, sila rin ang magiging dahilan upang ikaw ay wasakin at subukin. Nasa baitang 10 ako noon, nang isinugod si mama sa ospital. Gabi iyon, mahirap dahil estudyante ka. Kailangan mong hatiin ang iyong oras. Oras para sa paaralan at oras para pumunta sa ospital. Ilang oras lang ang tulog, hindi sapat ang kain at pagod ang katawan. Gabi-gabi ay pumupunta ako, ipuya at kasama ang aking pinsan sa ospital. At sa umaga naman ay umuwi sa bahay upang pumasok sa paaralan. Oo, nakakapagod, ngunit nalampasan ko iyon. Doon pa nga kami sumagot ng takdang aralin at nag-aral para sa pagsulit sa loob ng ospital. Isa pang karanasan sa pamilya ay ang hindi pagkakaunawaan. Yung mga salitang bright ka sa eskwelahan, ngunit very bugo ka. Masakit pakinggan ang mga salitang iyon, lalo ka't galing sa kanila. Ngunit, sige! Ngunit, sinasarili ko na lamang ang sakit at iniisip na siguro hindi lang nila ako naiintindihan. Sa kabila ng lahat, patuloy akong naging matibay, matatag at nanatiling positibo. Ikalawa naman ay pinansyal. Karugtong nga ng pag-aaral ang pera at pagkasusin. Bilang isang mahirap, hindi madali. Kailangan pagkasusin ng pera para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, baon at maging gastusin sa paaralan. Minsan, kahit may nais ng bilhin, kagaya ng mga ulam sa pangalian, bagong damit at iba pang mga bagay, ay pinipigilan na lamang ang iyong sarili dahil may iba pang mga bagay na mas higit na mahalaga kaysa dyan. At sayang ang pagbira ng iyong mga magulang, ang kanilang pawis, dugo, luha at pagod para sa mga bagay-bagay lamang. Kaya lagi kong iniisip, sige lang, puhon, kapalitan mo na, sobra-sobra pa. Umako naman tayo sa ito, ang sarili. O para sa akin, ito ang pinakamatinding kalaban, ngunit ito rin ang iyong tanging kasanggap. Bilang isang estudyante laging pasok sa may parangalan, hindi masaya at hindi madali. Minsan, gusto mo na lamang sumuko at mapaisip na sana kahit minsan ay masubukan ko rin maging isang karaniwang estudyante. Yung hindi ikaw ang inaasahan sa mga gawain, hindi ikaw ang laging leader, wala kang responsibilidad at okay lang kung mababa ang puntos. Nakakapagod din ang mga ekspektasyon ng mga tao sa iyo. Kailangan magaling ka dito, dapat alam mo lahat, dapat lagi kang mataas, salihan mo ito at marami pa. Ngunit sa kabila ng lahat ng aking napagdaanan, sa panalo o pagkatalo, sa kasiyahan at maging pagkadisaya, pero ako at patuloy na nagsipag sa pag-aaral at ikinasa isip na siguro ito talaga ang aking tadhana. Iniisip na sino at ano kaya kung wala itong mga medalya, parangal, sertipiko at talino. Magiging parino ba kaya o mandalaking pagbabago? Pero syempre, hindi naman lahat ay lungkot at pagsubok lang. Tumako naman tayo sa misinang bahagi ng pagiging isang pag-aaral. Una ay ang mga kaibigan. Mula sa pagiging isang klase na nagsaling isang mahalaga at espesyal ng mga tao sa ating buhay. Aking mga kaibigan na maaasahan, mapagkakasulan at kasama sa iyakan, tawanan, kulitan, chismisan at pag-aaral. Sila ang nagsisilbing ligaya at katahimikan ko mula sa magulo at init, nadulot ng pag-aalala at mga negatibong iisip. Minsan man ay hindi pagkakaintindihan, ngunit lagi namang nananaig ang pagmamahalan. Dahil sa hindi inaasang sa mga
ay naging mas makabuluhan ang pagiging isang mag-aaral ko. Panghuli ay ang tinatawag natin ang pag-ibig o di kaya ay pagkama. Siyempre, hindi makukumpleto ang aking karanasan bilang high school na mag-aaral kung walang istorya ng pag-ibig. Ito ang nagbigay inspirasyon sa akin na pumasok at pumangon ng may saya sa langit. Isa ito sa dahilan kung bakit patuloy akong nagpupursige dahil siyempre matalino rin siya kaya dapat hindi ako magpapatalo. At doon na natapos na aking mga karanasan. Mayroong masasaya at manunukot sa mga bahagi. Naway ang aking kwento bilang mag-aaral ay magbigay inspirasyon at magbigay daan sa bigat na inyong dinadala. Naway ito ay magputing paalala na hindi lang ikaw ang may mapaitong karanasan, na hindi lang ikaw ang nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, na hindi lang ikaw ang napapagod at hindi lang ikaw ang nahihirapan, at hindi lang ikaw ang malapit ng sumuko. Iba-iba man ang ating sitwasyon, ngunit pareho tayong nag-aaral. Pareho tayong mag-aaral na may iisang hangarin, ang magandang kinabukasan. Hanggat kung tayo ay magpatuloy anuman ang unos na dumating sa ating buhay, naway harapin natin ito na may lakas ng loob, tapang at pananampalataya. Dahil lahat ng bagay ay may dahilan at lahat ng hirap ay may kapalit na ngiti at tagumpay. Salamat.